Isang magandang hapon sa inyong lahat from Finland, mga ka-Gigi! Hello mga ka-Gigi! Isang magandang hapon sa inyong lahat from Finland. Welcome back to our vlog mga ka-Gigi! Kamusta kayong lahat? Welcome back to my channel, ang inyong lingkod, Azel. Yan, so makikita niyo for today's video, nandito tayo ngayon sa hotel kung saan ako nag-work. Nagbabasa-basa muna ako tsaka nag-edit ako ng vlog mga ka-Gigi. Sa phone ako nag-edit ng vlog kasi mas mabilis. Mas sanay ako sa phone mag-edit ng vlogs mga ka-Gigi. Ever since, nasanay na talaga ako sa phone mag-edit. Yun, so for today, may iniintay akong special na tao, ang aking mahal. Yan, ang aking mahali, si Betania, mga ka-Gigi. Ang aking bestie. Oh, yan na naman. Sabihin niya na naman, karelasyon mo yan. Sasabihin na naman ng iba dyan, pinagpalit mo yung asawa mo sa isang babae. May nag-comment pa doon, sabi, oyster pala gusto mo, sis. Oyster daw. Oyster yarn. Anyway, ayun mga ka-Gigi, nihintay ko ang aking mahal dahil kami ay merong gagawin na importante for today's video. Makikita nyo yun mamaya mga ka-Gigi kung ano yung gagawin namin. Hindi ko muna sasabihin. Siyempre, kailangan parating merong surprise. Parati ako may surprise sa inyo para hindi kayo ma-bored, para hindi kayo para parati kayo na-excite sa tuwing manonood kayo ng vlog natin, ng vlog ko. Yan mga ka-Gigi, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta, walang sawang sumusuporta, mga solid ka-Gigi. Sa mga nagmamahal sa akin, maraming salamat sa inyong lahat. Salamat sa pag-share ng vlogs ko mga ka-Gigi, malaking tulong yun. Salamat sa pag-like, pag-comment. Mga ka-Gigi, maraming salamat galing sa puso ko. Yan, nakikita ko may mga nagsishare. Solid ka-Gigi, sila Ate Tots, sila. Shout out kay Ate Tots, kay Josie, Marfil, kay Mommy Lourdes, sino pa ba? Kung gusto nyo mga ka-Gigi ma-shout out, please share our vlog para lumaki ang ating Gigi family. Yan, so ngayon inintay ko si Betania, pero mamaya meron akong work mga ka-Gigi. Yan, so pero bago yun meron kaming importanteng gagawin ni Bestie. So abangan nyo yun, nagbabasa muna ako ng book, tapos meron tayong kape mga ka-Gigi. Syempre, kailangan natin ng kape para tayo ay hindi na ako sanay mga ka-Gigi na hindi nagkakape. Ganun na ako dati kahit di ako magkape okay lang, pero ngayon parang ito yung energy drink ko. Yan, mga ka-Gigi. Kasi ayoko uminom ng mga Red Bull, ganun. Actually, natuto ako uminom rin ng mga energy drinks nung siguro kailan lang? Siguro mga 2 months ago. Ganun. First time ever ko uminom na Red Bull kasi meron akong shift. Kunwari, meron ako work kagabi. Tapos, biglang kinabukasan, ang shift ko mga ka-Gigi, morning, breakfast. So, ang tulog ko, siguro mga 4 hours, 3 hours lang. Tapos, yun, antok ako kaya sinubukan ko mag-Red Bull mga ka-Gigi. Hindi ko alam, parang walang dating, parang hindi naman, umi-epekto sa akin yung mga ganun. Pero, ang sarap ng Red Bull mga ka-Gigi, nakaka-addict siya. Pero, masama pala yun kasi dinalaw ako magkasunod. So, sabi sa akin, huwag ka iinom ng ganun karami na energy drink kasi masama daw yun. So, buti natigilan ko ulit. Hindi na ako umiinom mga ka-Gigi ng energy drink dahil masama nga daw yun. Kaya tinigil ko na lahat ng masasama sa atin mga ka-Gigi. Itigil na natin lahat ng mga masasamang impluensya, mga masasamang tao, mga masasamang habits, mga masasamang lahat ng masama mga ka-Gigi, itigil na natin. Meron pa tayong chance itigil at syempre para pumasok yung blessings, para pumasok yung positivity sa ating buhay. Ano sinasabi mo? ano na naman sinabi ko mga ka-Gigi, pero yun, excited na ako makita ang aking mahal, si Betania, ang aking best friend. Yan, so nag-chat siya mga ka-Gigi, nasa train na siya kasi galing siya ng work. Yan, so meron siyang work dun sa may Helsinki. Ako nasa Vantaa ako mga ka-Gigi. So Helsinki yung pinaka-center ng Finland.
yung Vanta, 30 minutes away from the city. So, papunta na ang ating bestie dito. So, intayin na lang natin siya. Abangan niyo yun, mga ka-Gigi. Let's go! Hi, mga ka-Gigi. Ngayon, nandito kami kasama ko ang aking bestie, si Betania. Hi, mga ka-Gigi. Hi! Hi, ka-Gigis! How are you? Yan. So, andito kami ngayon kasi meron kaming ginawang interview. Yan. So, ayun yung sinasabi ko sa inyo, exciting na part kasi si Betania meron siyang podcast. Yan. So, mga ka-Gigi, please support my bestie. I-insert ko dyan yung kanyang podcast. Yan. I-follow nyo sa Instagram. Lalabas yung first interview. Ako yung very first guest niya. Mga ka-Gigi, syempre, ang kanyang bestie, wala nang iba. Ako yung, first guest sa podcast. Kaya yun, kakatapos lang namin ng interview. Kaya nakaupo kami dito kasi dito namin ginawa yung interview. Tapos ginamit rin yung camera ko para merong mic para mas maganda at tignan. Mas maganda at mas okay yung audio kesa sa phone. Dala ko rin tong sandok, mga ka-Gigi, kasi ginamit namin to pang clip sa mic. Para kunwari parang meron kaming mic kasi isa lang yung mic natin. So ganito yung ginawa namin. Hi! So please introduce. Ganito yung ginawa namin. Kunwari parang mic. Hawak namin na ganun. Tapos ganun siya. Tapos ganyan. Ganun, mga ka-Gigi. So ganun yung ginawa namin ni Betania. So ngayon, andito lang kami. Kausap niya yung mga kids. Kausap niya yung mga anak niya, mga ka-Gigi. Yan. So, ngayon, tapos na interview, mamaya-maya kailangan ko na magpalit ng uniform dahil, mag-work na ako, mga ka-Gigi. Kaya yun. How is it, Mahali? All good? All good. Okay. Now, Kerry was just complaining because I told him to go to Wilmark to buy something for them to eat, but he's like, oh, but I want to play now. And I said, yeah, but Kyla will be hungry, so just go now, buy something. Kyla will go back to home with the food, and you go play. Yeah. Just Yeah. He has to do it. He's a big brother. course. Yeah. Like, come on. Mhm. And it's gonna be easy for him instead of going to play football, and then Kyla will be bothering him like all the time because she will say, I'm hungry, and they will like, okay, I have to go now, right? Yeah. I think it's better. Yeah. I just told mga ka-Gigi that we had the interview. I'm your very first guest in your podcast, and I told them to follow your Instagram account. It would be on Instagram, no? Please, yes. Please, Mahali, can you please invite them to your podcast? Yes, sure. Hey, Makajijis, how are you? I hope you all doing great. We are on our summer holiday, but we are not on holiday, sorry. We wish Sana all, unfortunately. But yeah, we're fine, we're good. At least we are happy. Starting a podcast called Sem Filter Chef, in English, like basically no filter chef, and it's a project that I'm really proud to start and also afraid because I don't like to be on camera. Despite what some of my friends tell me every time, but honestly I'm not like really comfortable. Unlike my friend here, my bestie, she's really pro on that. And yeah, but I have to because it's a project from a school and I don't have choice, I have to do it. But yeah, I hope you guys can follow my Instagram page, which is Sem Filter Chef. Is also she will share. Is it Portuguese in Portuguese? The name it's in Portuguese because I was thinking mainly of most of my followers are Portuguese speakers. Of course, they would know what No Filter Chef means, but the name was not available in English for the Instagram, so that's why I had to do it in Portuguese. But I hope we can have also new followers in that speaks English or Tagalog or French or whatever. I will try to do the script. How do you call it? With the script? No. Legend, yeah. Like that subtitles. Sorry. Subtitles, yeah. Sometimes the words
they don't come easily in English. Yeah, but let's see. That's the project, and my view is to interview people that work in hospitality, not only cooks but also waiters, bartenders, everybody that can contribute to the final service or product for our clients or customers. Yes, we want to know who is a cook that is making the food every day, but not only what he's cooking, like the final result in the plate, but also what is their story, because I believe every person has a story to tell, and all the stories should be known and shared, because I believe that Hazel's story can inspire a lot of people that are going through the same or have been through something that she has passed. And when she tells her story, it can resonate to someone else and also help. I'm a truly believer on that, and that's why I decided to pick this project instead of many others that were on the list. And I hope you guys like it. Yeah, we will start. I'm starting with Hazel as my first guest, and I'm so happy. Of course, it wouldn't be different. I wouldn't think on any other person to start this with me, and I'm really thankful for her to have accepted this challenge. And for all the support she's been giving to me, and so I'm really, really, really grateful. Thank you so much for everything, my love. Of course, my love. Yeah, and yeah, let's see where this Saint Future Chef takes us. Right, it's the beginning, but I'm really hopeful that it's gonna go where it's supposed to go. Go far. Exactly. Go far. Go Let's far. dream big. Yes, it's gonna be a really a success podcast. Yeah. Stay We with claim us. it, we claim Yeah, we claim it. And In Jesus' name, yes. yes, amen. Amen. How do you say amen in Tagalog? Oh, it's the same. Amen. Amen is Portuguese. Yeah. Amen. Amen. Oh, there's It's a lot the of same? yeah, it's the same. We Yeah. say it amen in What Portuguese. else in Portuguese that we have? We have Also a lot of. We found the out. same, Yeah, right? we found out that a lot of words. I cannot remember now, but I know that There's we a have. lot. Sometimes, right, we're like, oh, it's the same. Yeah. Yeah. I'll just say kiss in Tagalog. Kiss? Yeah. Halik. Ah, no, it's different. We say beijo. No. But yeah. I can't remember, but we have this, we always like, oh, it's the It's same. the same. Yeah, I don't know. Now it's not coming to my mind, but I remember we had this, right? Yeah, we have it. But it's gonna come, and one day she will. When we remember, she will open the camera again just to tell you guys. Yeah, and then can you tell Maka Gigi what do you know, like what Tagalog words you know? Of course, I think I've done this before, but Yeah, I can but say it. Of Not course, everybody saw sana all. Sana all. I know to say gang gang. Gang, gang. I don't know if this is Tagalog. Is this Tagalog? I don't know, but it's like we used to say it in Tagalog. Gang, gang. Yes, I can say ano ba yan? Are you baliw? Are you baliw? I also, but this is not good. My mahal is always saying to me to not say it. But What? can I say baho pepe? Sorry, Who taught you, Joyce? my friend Joyce. Yeah, Oh my Joyce. gosh, Joyce. Joyce. If you're watching this, how come? Yeah, Oh my baho gosh, Baho pepe. Pepe. What else? There was one that she also told me to ask my colleague. It's How do you say I'm beautiful? Natataya ako. natatayako. She Natata- also natatanyako. Natatae. Natatayako. And there's gosh. also shishi. Well, Naiihi. hihi. Yeah, this one is really hard for me. Naiihi. Hihi. Hihi. Short word, right? How do you say short in the short word? Wiwi. Oui, yes. Wiwi ako. Oui. And in Portuguese, oui is shishi. Yeah. Yeah. Almost the Because same. shishi, Yeah. And also, Betania likes lumpia. Yes, I love lumpia. Yeah.
And I also can say, What? don't say thank you. I know it's a Yeah, of it's Ay. salamat. Very good. Yeah, I love lumpia. Oh my god, and my children's as well. They really love that. They can eat like 50 each. 50 pieces. Oh my gosh. So when we make it, we have to make it so Yeah. much so that the kids will Yes. enjoy it. Large batch. You need to bigger batch. Yeah, we have to. So we will vlog about it. We can we can make we can make together. Please watch out for that vlog, mga ka-Gigi. Please support my bestie on her podcast. Yan, ilalagay ko dyan. I will insert the Instagram account. So please, let's show her some love, mga ka-Gigi. We should show her some love. Thank you. And I'm gonna. I don't know. Let's see. Let's put it on YouTube. Maybe. Yeah. If it's easier for you guys, maybe. Yeah, because YouTube not could be- everybody, yeah. especially mga ka-Gigi, I don't know if they have Instagram accounts, Yeah. but yeah, Maybe yeah, YouTube. yeah. Yes. Let's make a YouTube account for the. You'll help me. Yeah, of course, I can do that. I'm like so zero in those. Yeah, no, I will edit everything in the with the podcast, so I will try and I will do my best to help my bestie, of Thank you so course. much. Yes, Thank so. Appreciate it. Yes. So, support mga ka-Gigi. Thank you. Kisses. Salamat. Bizu. Bisu. So, mga ka-Gigi, ito ay bread. Gagawin natin siyang crispy bread. Lalagyan natin siya sa takip. So, tapos, i-bake natin siya para maging crispy. Para to sa tartar. Beef tartar, mga ka-Gigi. Alam niyo ba yung beef tartar? Yung beef tartar ay, ano siya, raw hand-cut meat na meron lang merong mga nilalagay na spices or mga seasoning. Tapos, pwede mo na siya kainin as is. Dati, hindi ako makain ng tartar. Yung nagpunta kami ng Italy, naalala ko, kumain kami dun sa famous butcher sa Italy, si Dario Cecchini. Mga ka-Gigi, meron siyang tartar. Raw na steak, raw meat. Sabi ko, hindi ako kain. Pero ngayon, natuto na ako kumain, mga ka-Gigi. Masarap pala, in fairness, masarap. Sino sa inyo nakatikim ng tartar? Mag-comment kayo, mga ka-Gigi, sa comment section kung sino sa inyo nakatikim ng tartar. So, lalagay natin siya. Sabi ni Boss Jed, 180 degrees Celsius, no humidity. Nakatodo yung fan, mga ka-Gigi. So, first time ko lang to ginawa kasi hindi ako masyado busy ngayon. Layover. Today is Sunday, mga ka-Gigi. Sunday is sa lahat ng mga workers sa lahat ng mga employees na mga nagtatrabaho sa Finland, Sunday is double pay, mga ka-Gigi. Masaya ang mga nagtatrabaho ng Sunday dahil double pay. So, kunwari ngayon, ang pasok ko 6 p.m. hanggang 11 p.m. Depende yun kung hindi busy, pwede ka mag-overtime. Pero kung hindi naman, uwi ka na, syempre, diba? So, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, 5 hours of work. Since Sunday ngayon and double pay, mga ka-Gigi, 10 hours ang babayaran nila sa akin. So, kasi syempre, pag Sunday, family day, tas imbis na mag-spend time ka sa family mo, tatrabaho ka, mga ka-Gigi. Ganon yung ano dito sa Finland. So, kulang na tayo ng GN. Kukuha muna ako, mga ka-Gigi. Wait. Tatakpan ulit natin. Dito. Ngayon, mga ka-Gigi, ang layover ay nasa 50
packs or 50 guests yung ating layover. So, hindi ganun karami mga ka-Gigi. So, di masyado busy. Kaya tinutulungan ko sila na ito mga ka-Gigi, hindi to para sa layover. Para sa a la carte to. Sa taas. Kung saan ako nag-work din. So, mamaya-maya, set up na natin yung buffet. Kasi ang start ng buffet, mga ka-Gigi, na layover ay 8 p.m. So, ano na? 50, 750 mga ka-Gigi. Kailangan na natin mag-set up. Papakita ko sa inyo kung paano ko sineset up yung buffet. Na-prepare ko na lahat kanina. Kaya ginagawa ko na to mga ka-Gigi kasi sabi ni Jed ng aking bossing na kung pwede daw ako gumawa nito kasi last na yung nandun sa taas mga ka-Gigi. So ganun, pag wala akong ginagawa or pag hindi ako masyado busy, tutulungan ko sila syempre mga ka-Gigi. Ganun lang, tulungan lang kami. So set up na natin yung buffet mga ka-Gigi. Sana naririnig nyo ako. So, meron akong vegetable lasagna. Yun yung pinaka main course. Tapos, meron rin tayong meat lasagna. Ito mga ka-Gigi. So, dyan ko lang nilalagay sa warmer. Yan, food warmer. Para mainit pa rin makain ng mga guests. So, ito yung ating salad. Naayos ko na mga ka-Gigi. Isa-set up na lang natin siya dito sa pinaka-table. Ang ginagawa ko mga ka-Gigi is ganito lang. Bale, syempre, una natin, salad. Meron tayong green salad. Ito yun mga ka-Gigi. Basic. Green salad. Nilalagay ko siya dito. Green salad. Tapos dito yung pinaka-bread natin. Ito ang ating bread. Nalalaglag yung pantalon ko mga ka-Gigi. Ang luwag. Ang luwag ng pants. Bread. Tapos yan, meron tayong butter. Butter lalagay natin dito. Meron rin tayong hummus. Sino sa inyo kumakain ng hummus? Meron rin tayong roasted pumpkin seeds? Hindi. Roasted sunflower seeds. Lagay rin natin dito. Yan. Tapos, meron tayong dalawang klaseng dressing. Ito mga ka-Gigi. Dressing. Siyempre, meron tayong tomatoes. Orte. Meron tayong tomatoes. Yan, cherry tomatoes mga ka-Gigi. Meron tayong olives. Tapos, meron tayong special salad. Alam mo naman talaga. Quinoa. Sino sa inyo nakakaalam ng quinoa with, ano yan mga ka-Gigi? Halo-halo na para may tomatoes, olives, ganon. Tapos, mga ka-Gigi, syempre, pineapple. Meron tayong pineapple. Meron tayong feta cheese mga ka-Gigi. Tapos ito marinated olives mga ka-Gigi. Olives ulit. Mayaman tayo sa olives dito mga ka-Gigi Kaya okay lang yan. So ito yung setup ng ating salad buffet. Madilim nga lang dito mga ka-Gigi sa part na to. Pero yan. Ito, dressing, hummus, butter. Siyempre, lalagyan natin ng tong. Mga serving spoon. Kailangan natin knife para sa butter. Yan, tas kuha tayo ng, ito mga ka-Gigi, igaganon lang nila pag gusto nilang kumuha ng dressing ng salad. Mga ka-Gigi, basic lang naman yung dito, yung pinaka buffet. Hindi naman ganon ka dami or maraming choices, pero ayan yung aming layover. Tapos ito yung ating main courses. Ito yung meat. Kailangan ko to lagyan ng sign, meat tsaka vegetable, para alam ng mga guests
Yan, mga ka-Gigi, ganun lang. Yan ang ating simpleng buffet. Tapos, ito yung pinaka-dining area, mga ka-Gigi. So, yan mga ka-Gigi. Pwede ko nang ipagpatuloy ang ating... gamit na pala yun. Pwede kong ipagpatuloy ang ating ginagawa. Itong ating malt bread. Crispy malt bread yung tawag dito, mga ka-Gigi. Malt bread. Sa Finland, very, siya, popular or parang kilalang kilala yung ganitong klaseng tinapay, mga ka-Gigi. Mag-i-insert ako ng picture dyan para makita nyo. Hiniwa ko lang siya, kinat ko lang siya, meron ditong special machine para doon, kinat ko lang siya, cutter, para maging ganito siya kanipis, mga ka-Gigi. Kasi ang goal dito, goal! Ang goal is, yun na nga, nakalimutan ko lagyan ng, hindi ko nga actually alam kung nilalagyan pa to ng, baking paper or baking sheet, pero lalagyan ko kasi baka dumikit, mga ka-Gigi. Ayoko namang pumalpak sa ating trabaho, kaya para sure, lagyan na natin ng baking sheet. Anyway, ang sinasabi ko nga is, yung sinabi ko, grabe, sobrang makakalimutin ko na. Ang goal natin dito is siya, crispy. Mag-crispy siya, mga ka-Gigi. Parang maging chips, ganun. Kasi dito mo ilalagay yung pinaka-tartar. Tapos, crispy. Ganun. Kaya, ilalagay natin ito sa oven ng 180 degrees Celsius. Yun nga yung sinasabi ko kanina. Nakalimutan ko lang kung ilang minutes. Tatanong ko ulit kay Jed para sure. Kasi ayokong mag-imbento. Hindi naman nating alam. Kailangan natin mag-double check sa ating bossing. Hi, Boss Jed. Hi, Angelina. Yung wife ng bossing ko. Yung wife ni Jed, mga ka-Gigi, ay si Angelina. Yan. Hi, Angelina. Meron siyang vlog, mga ka-Gigi. Si Angelina ay isang Estonian, Russian nationality. Super nice. Very nice girl, mga ka-Gigi. Ilalagay ko dyan yung YouTube channel niya. Please, mga ka-Gigi, subscribe niyo si Angelina. Nag-start pa lang siya sa YouTube. Tapos, asawa niya si Jed. Si Jed ay isang Pilipino, mga ka-Gigi. Ka-work ko si Jed dito sa pinagtatrabahuhan nating lugar. Yan. So, si Jed ay aking sous chef, mga ka-Gigi. Yan. Kaya, boss tawag ko sa kanya kasi sous chef ko siya, mga ka-Gigi. So, i-follow nyo si Angelina, makikita nyo doon yung buhay nila mag-asawa. Kakakasal lang nila. Nakakatuwa tong mag-asawang to. Mabait yun. Mabait sila pareho. Tapos si Angelina, super funny, super nice girl. Medyo matagal na kami hindi nakikita. Hope to see you soon, Angelina. Let's go. Let's go sa go. Kulang pa rin tayo sa GN, mga ka-Gigi. Medyo magastos to sa ganito. Yung GN, baka nagtataka kayo. Ano yung GN, Hazel? Ito, mga ka-Gigi, yung metal container lid. Na naman. Dami natin explanation, mga ka-Gigi, no? Dami ko na... Basta, gusto ko lang explain sa inyo kung ano yung GN. Ito, GN to, mga ka-Gigi. Basta, mga ka-Gigi, gastro. Hindi ako nagkakamali yung ano niya. Lalagay ko dyan kung ano yung GN. Ito rin, dahil rin dito, mga ka-Gigi, kaya ako na-injured. Dahil dito, sa GN, yung ganyan siya kalaki, tapos puno siya ng butter. Tapos binuhat ko, mga ka-Gigi, tapos ending, na-injured ang ating wrist, right wrist. Yun. Pero ngayon, nagbubuhat pa rin ako, mga ka-Gigi. Pero, syempre, hindi ko na kinakaya yung super bigat. Ayoko na yung sarili ko. Pilitin yung sarili ko. So, naka-preheat na ang ating oven ng 180 degrees Celsius. Pero kailangan ko pa kumuha ng GN, mga ka-Gigi. So, 1, 2, 3, 4, 5. Hello, mga ka-Gigi. I'm back. Meron rin ganito, yung butas-butas. Pero hindi na to GN. Ano to? Ano yun?
Hindi ata ganun. Dapat ata pa ganyan. Para, hindi ko alam. Pa ganyan na lang nga. Hindi ko alam. Siguro, matatawa si Jed pag napanood na tong vlog. Kasi mga ka-GG, nanonood sila ng vlog natin. Yung mag-asawa, si Jed tsaka si Angelina. Tapos, nakakatawa kasi, pinapa-translate ni Angelina yung mga sinasabi ko. Dahil syempre, Tagalog ko nga sinasabi, hindi niya maintindihan. Syempre, English lang yung, English lang naiintindihan niya kasi hindi pa naman siya marunong magsalita ng Tagalog. Kaya, kailangan pa i-translate ni Jed sa asawa niya. Kailangan pa, kumbaga, translator, ganon. Kasi, hindi ko alam, wala rin sa YouTube yung parang subtitle or subtitle, di ba? Ganon mga ka-GG. So, ito, tapos na ang ating pagsasalansan ng malt bread. Yan. So, sasara na natin. Tapos, sasalang na natin sa oven mga ka-GG. Hindi ko lang alam kung ilang minutes. Tawagan muna natin si Jen. Mamaya sabihin niya, mamaro ka, Hazel. Mamarunong. Hindi tayo pwede magmamarunong mga ka-GG. Hindi tayo mamaru. Ayaw natin ng mga ganong ng mga ganong ayun na naman sabi. Kulang pa rin ako sa G. Hindi. Ay. Dumikit no. Baliktad nga. Kailangan. Ay nako si Hazel. Pag ganyan dapat. Nakakahiya. Sinuturoan ko kayo na mali. Bahala ka dyan. Basta ganun ko ilalagay. Ay, nako. So mga ka-GG, no? Ilalabas ulit natin dahil lalagyan rin natin yung takip ng GN. Siyempre, didikit naman yan talaga siya, Hazel. Didikit yan siya. Kaya kailangan natin lagyan ng baking sheet. Yung takip. Ganyan. Puro ganyan yung sinasabi ni Jed. Tara! Ganun! Oh, ito hindi dumikit. Fairness. Ganyan mga ka-GG. Tapos sabi ni Boss Jed, 5 minutes daw. Sabi ni Boss Jed, first 5 minutes mga ka-GG. Yung natin ilalagay dun sa oven. Tapos check natin kung crispy na pagdating after 5 minutes. Ah, yun. Ala! Ala, nakakahiya mga ka-GG. Nakita nyo, nilagay ko to sa oven. Wala naman laman. Kaya sabi ko, ang dami ko kinuha na takip. Bakit wala agad? Mga ka-GG, akala ko meron pong laman. Buti na lang sinek ko. Ala, nakakahiya. Napahiya ako sa inyo.
So, ayan. I-edit ko na lang yun mga ka-Gigi para ako naman may control niyan eh. Ako naman nag-edit na vlog kaya okay lang mga ka-Gigi. Charot lang mga ka-Gigi, hindi ko edit yun. Papakita ko yun sa inyo. Yun ay tunay na nangyayari sa buhay. Minsan lutang, minsan Gigi, okay lang yan. Minsan talaga, nalulutang ka. Tignan mo yan. Oh, ala, pinagpatong ko nga. Mga ka-Gigi, lutang tayo for today's video. Well, ayoko na magsalita, natatawa ko sa sarili ko. Lutang tayo dahil pinagpatong ko. Ayan, meron rin siya sa... Oh? Huwag niyo na akong pansinin. Hindi pwede magkamali. Perfect yarn. Siyempre hindi tayo perfect mga ka-Gigi. Nagkakamali rin tayo. Buti na lang. Dinouble check natin. Mga ka-Gigi. Yan. So, niisip ko kung nakatulog ba ako ng maayos. O hindi. At bakit tayong ganito for today's video. Again, sinasabi ko mga ka-Gigi, hindi tayo perfecto. Pwede tayo magkamali. 5 minutes. 5 minutes mga ka-Gigi. Check natin yung ating buffet. Mga ka-Gigi, after 5 minutes, tignan natin kung okay na yung ating crispy malt bread. Uy. Ingat at baka naman mapasok na tayo. Tara, ganito siya mga ka-Gigi. Tapos syempre pag nahanginan na yan siya, tingin ko 5 minutes okay na. Kasi ayoko masyadong baka naman masunog. Diyos ko. Sabihin ni Jed, ayan na lang gagawin mo, madam. Madam kasi tawag sa kanya, Jed, mga ka-Gigi. Joke lang, boss. Kasi, mga ka-Gigi, nakakangalay mag-cut nito. Kasi kailangan diinan mo siya. Tapos kailangan frozen, mga ka-Gigi, pag kinot mo. Kasi madudurog yung pinaka-tinapay kapag hindi frozen. Pag nahanginan to, mga ka-Gigi, magiging crispy na yan siya. Tingnan natin kung magiging ganito siya mga ka-Gigi, oh. Pag nahanginan, tingnan nyo. Crispy. Crispy mga ka-Gigi. Boss Jed, meron akong patunay na crispy ah. Siyempre baka sabihin mo oh. To.